Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 771. Hindi sinundan ni Huang Feng si Kai Tian at ang kanyang grupo palabas ng lungsod. Anyway, ang kanyang layunin ay nakamit, kaya hindi na kailangang sundin ang mga taong iyon. Sa paglabas ng lungsod, dahan-daang huminahon sina Kai Tian at Old Yu, ngunit takot na takot pa rin sila. Bagamat nakaayos na sila, hindi ito ligtas. Alam nila ang kapangyarihan ng pamilya Pang. Hindi masyadong mahirap ang masusing pagsisiyasat ng isang bagay, kahit na ang kanilang pangunahing puwersa ay nasa kabisera at hindi sa lalawigan ng Qing. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Naluluhan na bulong ni Kai Tian sa sarili. Siya lang at si Old Yu ang nasa kotseng ito. Para naman sa ibang mga hooligan at katawan ni Pang Chengfo, nasa ibang sasakyan sila. Young Master Kai, huwag kang mag-alala, okay lang. Bagamat takot na takot din si Old Yu, kailangan pa rin niyang aliwin si Kai Tian sa oras na ito. Buti na lang hindi niya sinabi. Sa sandaling sinabi niya ito, naalala ni Kai Tian na ang ideyang talunin si Pang Chengfo ay ideya ni Old Yu. Kung hindi dahil sa ideya niya, walang mangyayari ngayong gabi. Sampal, habang iniisip ito ni Kai Tian, mas lalo siyang nagalit. Hindi niya napigil ang sampilan si matandang Yu at galit na sinabi, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa masamang ideya mo, hindi magiging ganito ang lahat. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Tinakpan ng matandang Yu ang kanyang nasample na mukha at mabilis na sinabi, Young Master Kai, huminahon ka na. Dumating na ang mga bagay-bagay. Walang silbi ang magalit. Ngayon ang kailangan nating gawin ay pag-isipan kung paano haharapin ang mga resulta at huwag mag-iwan ng anumang nakatagong panganib. Galit na galit ako. Muling sabi ni Kai Tian, ngunit hindi na niya muling tinamaan si Old Yu dahil alam niyang tama si Old Yu. Walang kwenta ang galit ngayon. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tanong ni Kai Tian kay Old Yu. Ito. Nag-isip ang matandang Yu at sinabing, tiyak na malalaman ang pagkamatay ni Pang Chengfo. At saka, Young Master Kai, ikaw ang huling taong nakipag-ugnayan sa kanya. Nakita rin ito ng mga tao sa clubhouse. Kaya, kapag lumabas na ang balita ng kanyang pagkamatay, ikaw ang pinakamahinala. Tingnan mo ang ginawa mo. Sabi ni Kai Tian na may maputlang mukha. Tama si Old Yu. Ang huling pagpapakita ni Pang Chengfo ay sa clubhouse, at sinamahan lang niya ito. Kaya, siya talaga ang pinakahinala. Huwag kang mag-alala, Young Master Kai. Hindi ba tayo nakahandang mag-frame ng iba? Sabi ni Old Yu, medyo aksidente lang ngayon. Bibigyan natin ng pera ang mga gangster na yan. Pagdating ng panahon, lumabas na ang ilan sa kanila at aminin na pinatay nila si Pang Chengfo. At saka, ginawa nila yun dahil inutusan sila ng iba. Sa ganitong paraan, dapat mas magaan ang kanilang krimen. Kung may sapat na pera, sa tingin ko ay papayag sila. Tumango si Kai Tian. Sa pagkakaalam niya, walang bagay sa mundong ito na hindi malulutas ng pera. Kung meron man, dapat ay dahil wala siyang sapat na pera. Hanggat binigyan niya ng sapat na pera ang mga taong iyon, hindi imposibleng sila ang sisihin. Sa karamihan, mangangako siyang tutulungan sila pagkatapos nilang pumasok. Hindi pa ba sapat iyon? Sa pag-iisip nito, bahagyang gumanda ang ekspresyon ni Kai Tian, at ang takot sa kanyang puso ay nawala ng husto. Sinabi niya kay Old Yu, may katuturan ang sinabi mo, ngunit marami sa kanila. Natatakot ako na hindi maliit ang perang ginastos. Mas mabuti na iyon kaysa gumanti ng pamilya Pang. Sabi ni matandang Yu. Tumango si Kai Tian at sumang-ayon. Gayunpaman, dahil aabutin ito ng malaking pera, kailangan niyang dumaan sa kanyang ama para sa bagay na ito. Bukod dito, nais ding malaman ni Kai Tian kung ano ang iniisip ng kanyang ama. Kung tutuusin, mas may karanasan ang kanyang ama at maaaring may mas magandang paraan. Sa makatuwid, pagkatapos harapin ang katawan ni Pang Chengfo, pinatatag muna ni Kai Tian at Old Yu ang mga gangster, pagkatapos ay nagmamadaling umuwi si Kai Tian. Pag-uwi ni Kai Tian, hindi pa nagpapahinga si Kai Yud. Nang makitang huli na siyang bumalik, bigla siyang nagalit. Gayunpaman, sa pag-aakalang nagtatayo rin siya ng magandang relasyon kay Pang Chengfo,
pinigilan niya ang kanyang galit at hindi ito pinalabas. Bumalik ka na, magpahinga ng maaga at subukang bumalik ng maaga sa hinaharap, sabi ni Kaiyud sa kanyang anak. Gayunpaman, si Kai Tian ay hindi bumalik sa kanyang silid gaya ng dati. Sa halip na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha, lumapit siya sa kanyang ama at naupo. Anong wala? May mali ba? Nang makitang medyo abnormal ang kanyang anak, inilapag ni Kaiyud ang dyaryo sa kanyang kamay at nagtanong. Dad, may gusto akong sabihin sa'yo. Tiningnan ni Kai Tian ang kanyang ama na kinakabahan. Ano ba? Sabihin mo na, huwag kang mag-alinlangan. Hindi ka naman mukhang lalaki. Sabi ni Kaiyud, bago mo sabihin, kailangan mong ipangako sa akin na hindi ako magagalit at hindi ako sasampalin. Dagdag ni Kai Tian, nagkagulo ka na naman ba? Kilala pa rin ni Kaiyud ang kanyang anak. Sa tuwing nagkakaproblema si Kai Tian at kailangan niya itong harapin, ganito siya kumilos. Sagot ni Kai Tian, sabihin mo na, hindi ito ang unang beses. Hindi naman ganoon kalala ang kakayahan ng tatay mo na tumanggap ng mga bagay-bagay. Hindi siya magagalit at hindi ka sasaktan. Kung nagagalit ako sa tuwing nahihirapan ka, galit na galit ako sa'yo. Sabi ni Kaiyud, kung ganoon ay sasabihin ko. Sinabi ni Kai Tian, nang makita ang pagkainip sa mukha ng kanyang ama, nagpatuloy siya, nakapatay ako ng tao. Ano? Matapos marinig ni Kaiyud ang sinabi ng kanyang anak, bigla itong napatayo sa gulat. Bagamat magkakaroon ng gulo si Kai Tian noon, hindi pa siya nakapatay ng sinuman. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay may papatay na talaga siya. Sinabi ko na sayo na huwag kang manggugulo sa labas, pero hindi ka nakinig. Ngayon, mas lalo kang nagkakagulo. Dati, binubugbog mo ang mga tao, pero ngayon, iniisip mo na hindi sapat na nakakatuwa ang pagpalo ng tao, kaya direkta kang pumatay ng tao, di ba? Gusto mo bang galitin ako hanggang kamatayan? Galit na saway ni Kaiyud sa anak. Kasabay nito, sinisiri ni Kaiyud ang sarili sa kanyang puso. Hindi niya na-control ng maayos ang kanyang anak. Dahil dito, pulala ng pulala ang problemang dulot ng batang ito. This time, nakapatay na talaga siya ng tao. Paano naman sa susunod? Ano ito? Pakiramdam ni Kaiyud ay lalong nahihirapang pigilan ang galit sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanang kamay at gusto niyang hampasin ang anak. Pare, nangako ka na hindi mo ako papatulan. Mabilis na sabi ni Kai Tian. Huminto ang kamay ni Kaiyud sa kanyang kontrol. Huminga siya ng malalim at tumingin sa anak. Sa huli, ngumuso siya at ibinaba ang kamay. Nakahinga rin ng maluwag si Kai Tian. Tell me, anong nangyayari? Bakit ka pumatay ng tao? Sinong pinatay mo? May alam pa ba? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Kung hindi, hindi kita mapoprotektahan. Sabi ni Kaiyud sa kanyang anak. Nakita ni Kai Tian na tila walang balak na saktan siya ng kanyang ama, kaya't inipon niya ang kanyang lakas ng loob at sinabing, pinatay ko si Pang Chengfu. Kabanata 772. Ano sabi mo? Si Kaiyud nakakaupo lang ay biglang tumalo na parang may pako sa sofa. Gulat na tumingin siya sa kanyang anak at nagtanong, sino ang sinabi mong pinatay mo? Pang Chengfu. Nang makita ang medyo nakakatakot na mga mata ng kanyang ama, si Kai Tian ay walang choice kundi bumulong. Muli, nang matapos magsalita si Kai Tian ay sinampal siya ng malakas sa mukha. Sinampal ng malaking puwersa si Kai Tian sa lupa. Damaloy ang iskarlata na dugo mula sa sulok ng bibig ni Kai Tian. Kasabay ng dugo, lumabas din ang dalawang puting ngipin. Itinuro ni Kaiyud ang kanyang anak na nakahandusay sa lupa at sinabi sa nanginginig na boses, sabi mo pinatay mo si Pang Chengfu. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Kai Tian ang kanyang ama na nawalan ng katinoan ng ganito. Napuno ng takot ang kanyang puso. Kasabay nito, mula sa pagganap ng kanyang ama, muli niyang napagtanto ang kabigatan ng bagay. Gayunpaman, sa oras na ito, halatang hindi na niya ito maitatago sa kanyang ama. Kung gaano kabigat ang bagay, mas kailangan niya ang tulong ng kanyang ama. Oo, Dad, makinig ka sa akin. Hindi ko sinasadya, gusto ko lang siyang bugbugin. Hindi ko inaasahan na hindi ko na-control ng maayos ang lakas ko at napatay ko siya. Mabilis na paliwanag ni Kai Tian. Sinabi ko na sayo na huwag mong sinasadya. Pakikinggan ko ang paliwanag mo. May kikinig ba ang pamilya Pang sa iyong paliwanag?
Sigurado si Kaiyud na hindi siya nagkamali ng narinig. Puno ng galit at takot ang puso niya. Dati, naisip niya na sa hinaharap ay madidisiplina niya ng maayos ang kanyang anak. Ngayon, napagtanto niyang tila huli na ang lahat. Sa pagkakataong ito, ang kanyang anak ay nagdulot ng isang sakuna para sa kanya, isang kalamidad na sapat na upang sirain ang kanilang pamilya Kai. Sinaktan ni Kaiyud ang anak at galit na pinagalitan. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi nito nabawasan ang takot sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maliit na bagay. Nang sabihin ng kanyang anak na siya ay nakapatay ng isang tao, bagaman siya ay nagalit, ito ay pagkatapos ng lahat ng isang mahirap na bagay. Gayunpaman, hindi siya masyadong natakot. May kapangyarihan pa rin ang pamilya kaysa lalawigan ng Qing. Hanggat hindi big shot ang taong napatay niya, kaya pa niya itong ayusin. Kaya lang kailangan niyang magbayad ng presyo at dagdagan ng gulo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang anak ay magiging napakahusay sa pagpili ng target na papatayin. Talagang pinatay niya ang isang mahirap na tao sa isang pagkakataon. Dad, huwag mo na akong patulan. Masakit. Pakiusap ko, Dad, huwag mo na akong patulan. Sa ilalim ng walang humpay na pambubugbog ni Kaiyud, tumili si Kai Tian at humingi ng awa. I'll beat you to death. I'll beat you to death, you troublemaker. Gayunpaman, si Kaiyud ay walang kahit kaunting intensyon na huminto. Kung hindi niya ito gagawin, hindi niya mailalabas ang galit sa kanyang puso. Hindi inaasahan ni Kai Tian na mabubugbog siya ng sarili niyang ama. Ilang oras lang ang nakalipas ng masayang binubugbog niya ang isang tao. Mabuti na lang at marunong magpigil ang kanyang ama sa kanyang lakas at hindi niya sinadyang bugbugin siya hanggang mamatay. Kahit nagalit si Kaiyud, si Kai Tian ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki pagkatapos ng lahat. Gaano man kalaki ang kanyang pagkakamali, hindi niya kinaya na bugbugin siya hanggang mamatay. Matapos ang mahabang pambubugbog, sa wakas ay tumigil si Kaiyud. Tumingin siya kay Kai Tian, na nakahandusay sa lupa at umiiyak, at sinabing, magsalita ka. Anong nangyari? Huwag kang mag-iwan ng kahit isang salita. Nang marinig ni Kai Tian ang mga salita ng kanyang ama, wala siyang pakialam sa sakit ng kanyang katawan. Mabilis niyang ikinwento ang buong pangyayari. So sinasabi mo na ang ideya ay kay Old Yu. Sinabi ni Kaiyud, kasali rin siya ngayong gabi. Oo, bulok niyang ideya iyon. Kung hindi, hindi mangyayari ang usapin ngayon, sabi ni Kai Tian. Ganyan ka rin kasi, naniniwala ka ba sa sinasabi ng iba? Wala ka bang utak? Galit na sinaway ni Kaiyud. Isa pa, sigurado ka bang pinatay mo si Pang Chengfu? Panipi, I don't know. Nung time na yon, lahat binubugbog siya. Sobrang gulo. Saglit na nag-isip si Kai Tian at sinabing, gayunpaman, sa oras na iyon, ako lang talaga ang may hawak na patpat. Ang iba ay walang anumang bagay sa kanilang mga kamay. Tunay na nahati ang ulo ni Kai Tian. Dapat ako ang may gawa nito. Si Kai Tian mismo ay hindi sigurado. Kung tutuusin, hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Masyadong magulo ng mga oras na yon. Gayunpaman, ang kanyang posibilidad ay talagang pinakamataas. Matapos marinig ni Kaiyud ang mga salita ng kanyang anak, hindi agad ito nagsalita. Sa halip, pumikit siya. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa oras na ito, lihim na hinimas ni Kai Tian ang lugar kung saan siya binugbog. Hindi siya naglakas loob na guluhin ang pagmumuni-muni ng kanyang ama. Hindi pwedeng iwan ng buhay ang mga yan. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang iminulat ni Kaiyud ang kanyang mga mata. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata at sinabing, ang mga patay lang ang makakapagtago ng sekreto. Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, nang inig ang puso ni Kai Tian. Kung tutuusin, hindi siya kasing mapagpasyahan ng kanyang ama. Ngayon, may namatay. Para sa kanya, ito ang unang pagkakataon. Gayunpaman, ang kanyang ama ay nagpasya sa buhay at kamatayan ng ilang mga tao sa maikling panahon. Paano ang katawan ni Pang Chengfu? Tanong ni Kaiyud. Ito ay hinarap at itinapon sa labas ng lungsod, sabi ni Kai Tian. Tumango si Kaiyud at sinabing, maganda ang ideya mo at ng matandang yun na iyon. Humanap ng taong sisihin. Gayunpaman, paano magiging ordinaryong pamilya ang pamilya Pang? Sa ilalim ng pagsisiyasat ng pamilya Pang, sa palagay mo kaya ng mga taong iyon na itikom ang kanilang mga bibig.
Magtago ng sikreto para sa iyo. At ang matandang yun na iyon, sa tingin mo ba ay hindi kanya ipagkakanulo? Panipi, sa pagharap sa tanong ng kanyang ama, hindi alam ni Kai Tian ang isasagot. Siyempre, hindi siya nang ahas na magbigay ng garantiya. Inisip niya noong una na maaari niyang bayaran ito ng pera. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi ito ganoon kasimple. Nagtatakang tanong ni Kai Tian sa kanyang ama, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Siyempre, tumahimik sila ng tuluyan. Sinabi ni Kai Yud, paano ito? Imbitahan mo sila sa isang clubhouse na binuksan ng pamilya natin bukas, at pagkatapos ay gawin mo ito. Bagamat nagalit si Kai Yud sa kanyang anak dahil sa gulo, sa oras na ito, maaari lamang niya itong tulungan hanggat maaari. Kung hindi, ang kanyang anak ay tiyak na lagot sa galit na pamilya Pang. Matapos marinig ang plano ng kanyang ama, medyo namutla ang mukha ni Kai Tian. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sinasabi, ito, gagawin ba, gagawin ba? Ano ba, mayroon bang mas mahusay na paraan ngayon? Sabi ni Kai Yud, bukod dito, takot lang tayo sa pamilya Pang. As for the rest, with our family's influence, hindi ba natin ito malulutas? Ibinuko ni Kai Tian ang kanyang bibig at may gustong sabihin. Gayunpaman, sa huli, hindi siya umimik at tahimik na tumango. Okay, this matter will be done according to my plan. You go and rest now. Tandaan mo, wag mo akong guluhin. Kapag nanggugulo ka ulit, babuliin ko yung mga paa mo. Binalaan ni Kai Yud ang kanyang anak. Takot talaga siya sa kakayahan ng kanyang anak na manggulo. Kung magpapatuloy ito, ang kanyang pamilya ay mawawasak niya sa lalong madaling panahon. Alam ko, tumango si Kai Tian at sinabi. Pagkatapos noon ay tumango siya sa itaas para magpahinga. Kabanata 773. Bumalik ka na. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, nakabalik na si Bai Xiaoro. Nang makitang bumalik si Huang Feng, binati niya. Ito, N. Tumango si Huang Feng. Nang malapit na siyang bumalik sa kanyang silid, pinigilan siya ni Bai Xiaoro. May sasabihin ako sa iyo. Ang pagkamatay ng pinuno ng Devil Mercenary Group sa ospital noong nakaraan, may mga pahiwatig tayo, sabi ni Bai Xiaoro. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagulat si Huang Feng. Nangyari ang insidenteng iyon kanina. Hindi niya inaasahan na sa wakas ay may ilang mga palatandaan na ngayon. Ano ang sitwasyon? Ito ay may kaugnayan sa vice-presidente ng ospital na iyon. Naglalaan kami ng oras upang mag-imbestiga, sabi ni Bai Xiaoro. Vice President, si Huang Feng ay medyo nalilito. Hindi niya alam kung paano maiuugnay ang ganoong tao sa isang mersenaryong grupo sa labas ng bansa. Gayunpaman, kung walang especially iya sa ospital noong nakaraan, ito ay magiging napakahirap. Oo, tumango si Bai Xiaoro at sinabing, "Oh tama, may itatanong ako sa iyo." Anong problema? Tanong ni Huang Feng. May conflict ka ba sa pamilya Pang? Tanong ni Bai Xiaoro. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa usapin sa pagitan ni Huang Feng at Pang Chengfu. Hindi rin niya sinabi kay Bai Xiaoro. Ngayong nagtanong si Bai Xiaoro, halatang may alam siya. Kamakailan lang ay nagkaroon ako ng ilang mga salungatan sa isang taong tinatawag na Pang Chengfu. Siya dapat ang pamilya Pang sa kabisera na iyong binanggit. Sabi ni Huang Feng. No wonder, sinabi ni Bai Xiaoro, narinig ko ang tungkol kay Pang Chengfu noong ako ay nasa kabisera. Isa siyang tipikal na playboy. Wala siyang gaanong kakayahan, ngunit ang kanyang init ng ulo ay hindi maliit. Hindi siya maaaring magdusa ng pagkatalo. Malinaw na walang magandang impresyon si Bai Xiaoro kay Pang Chengfu. Nang magsalita siya tungkol kay Pang Chengfu, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha. Gayunpaman, may conflict ka sa taong ito. Kailangan mong mag-ingat. Ayon sa natanggap kong balita, umalis sa kabisera ang isang gwardya mula sa pamilya Pang at pumunta sa Jiangzhou. Gusto daw niyang makipag-deal sa isang tinatawag na Huang Feng. Akala ko ay may kaparehong pangalan iyon. Hindi ko inaasahan na ikaw iyon, sabi ni Bai Xiaoro. Nang marinig ang mga salita ni Bai Xiaoro, bumilis ang tibok ng puso ni Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago habang sinabi niya, oo, mag-iingat ako. Gayunpaman, hindi ako dapat saktan ng isang gwardya. Huwag kang pabaya. Ang mga gwardya ng pamilya Pang ay pawang mga retiradong sundalo ng Special Forces.
May kakayahan sila. Higit sa lahat, mayroon silang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban at marunong pumatay ng tao. Dapat kang mag-ingat. Paalala ni Bai Xiaoro. Oo, mag-iingat ako, sabi ni Huang Feng. Hindi niya sinabi kay Bai Xiaoro na napatay na niya ang gwardya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Pang ay isang malaking pamilya. Hindi alam ni Huang Feng kung ipapadala ni Bai Xiaoro ang sarili sa pamilya Pang para hindi sila masaktan at hindi madamay ang National Security Agency. Pero paano mo nalaman ng ganoon kabilis? Nagdududang tanong ni Huang Feng. Si Bai Xiaoro ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa pamilya Pang, kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kinaroroonan ng isang gwardya ng pamilya Pang. Hindi mahalaga kung sasabihin ko sa iyo. Sinabi ni Bai Xiaoro, sa totoo lang, matagal nang pinagmamasdan ng National Security Agency ang pamilya Pang. Napaka-problema ng pamilya Pang. Gayunpaman, wala kaming sapat na ebidensya. At the same time, masyadong malaki ang impluwensya ng pamilya Pang, kaya hindi pa kami kumikilos. Nang umalis ang gwardya sa kabisera at dumating sa Jiangzhou, alam namin ang tungkol dito. Gayunpaman, nawala din ako sa Jiangzhou, nabalitaan ko na rin ito. Pagdating sa Jiangzhou, hinahanap ko ang kanyang kinaroroonan, ngunit hindi ko pa siya nahanap kaya gusto kong ipaalala sa iyo na mag-ingat. Tumango si Huang Feng. Hindi nakakagulat na wala si Bai Xiaoro sa bahay kahapon. Lumabas pala siya para hawakan ang bagay na ito. Pagkatapos maghugas, bumalik si Huang Feng sa kanyang silid. Noong una ay binalak niyang tawagan si Suyamo, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpadala muna siya ng mensahe kay Tang Mazo, hindi ka naguguluhin ng taong iyon. Hindi alam ni Huang Feng kung ano ang nararamdaman niya kay Tang Mazo. Bagamat gusto niyang ituring siya bilang isang kaibigan at matalik na kaibigan ni Suyamo, nang maisip niya ang nangyari sa kusina noong gabing iyon, nakaramdam ng kaunting init sa kanyang puso si Huang Feng. Lalo na pagkatapos kumpirmahin ang kanyang relasyon kay Suyamo, nangyari ang ganoong bagay sa pagitan niya at ng kanyang matalik na kaibigan. Nakonsensya si Huang Feng, ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng kaunting emosyonal. Ramdam din ni Huang Feng ang pagbabago sa ugali ni Tang Mazo. Naging problema ito sa kanya, pero at the same time, nag-enjoy din siya. Kung tutuusin, hindi lahat ay masisiyahan sa pangangalaga ng isang magandang babae. Lalo na noong si Huang Feng ay mayroon pa ring taong tulad ni Ning Wushuang sa ibang panahon at espasyo. Minsan iniisip ni Huang Feng kung maaari din ba siyang magkaroon ng babae sa katotohanan. Siyempre, bago pa niya matiyak na hindi siya gagawing eunuch ni Suyamo, inisip lang niya iyon at hindi ng ahas na kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, pagkatapos patayin si Pang Chengfu ngayon, hindi napigilan ni Huang Feng na magpadala ng mensahe kay Tang Mazo. Alam niyang nabahala si Tang Mazo sa panggigipit at pagharang ni Pang Chengfu. Sinabi niya ito sa kanya sa pag-asang makakapagpahinga siya. Siyempre, hindi masyadong malinaw na sinabi ni Huang Feng. Ang dahilan kung bakit ipinadala ni Huang Feng ang mensaheng ito ay pagkatapos marinig ni Tang Mazo ang balita ng pagkamatay ni Pang Chengfu, malalaman niya na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanya. Malalaman niyang hindi nito nakakalimutan ang dati niyang pangako at nagsusumikap siyang tulungan siyang alisin ang kontrol ng pamilya. Si Pang Chengfu ay simula pa lamang. Sa oras na ito, hindi pa nagpapahinga si Tang Mazo. Nilalaro niya ang cellphone niya, pero puno ng pag-aalinlangan ang mukha niya. Gusto niyang magpadala ng mensahe o tawagan si Huang Feng, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng pagkakakilanlan ang gagamitin. Hindi siya babae ni Huang Feng. Dapat ka-chat ni Huang Feng si Sister Yamo ngayon. Naisip ni Tang Mazo na may kaunting selos sa kanyang puso. Gayunpaman, bago siya natapos sa pag-iisip, lumiwanag ang screen ng kanyang mobile phone na may notification na mayroong isang text message. Wala siyang pakialam noong una, ngunit sa huli, ipinakita sa text message na numero iyon ni Huang Feng. Biglang umupo si Tang Mazo na tuwang-tuwa at binuksan ang mensahe. Gayunpaman, nang makita niya ang mensahe, medyo nalito siya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng sa pangungusap na ito, at kung sino ang lalaking tinutukoy niya. Gayunpaman, sa text message ni Huang Feng, nagkaroon din ng dahilan si Tang Mazo para tawagan si Huang Feng. Tumingin siya at nakita niyang wala si Xi Mengzhao, kaya mabilis niyang dinial ang numero ng telepono ni Huang Feng. Nakita ni Huang Feng ang tawag ni Tang Mazo at medyo nagulat siya.
Naisip niya na si Tang Mazo ang pinakamaraming sisigot sa isang text message. Hindi niya inaasahan na tatawag ito ng diretsyo. Gayunpaman, kinuha pa rin ni Huang Feng ang telepono. Hello, Huang Feng, hindi ka pa natutulog. Ang boses ni Tang Mazo ay tumunog mula sa telepono. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Huang Feng. Yeah, right. Ano ang ibig sabihin ng sentence sa text message mo? Tanong ni Tang Mazo. Wala itong ibig sabihin. Malalaman mo sa loob ng 2 araw, sabi ni Huang Feng. Kabanata 774. Anong ginagawa mo? Bakit ang lihim mo? Sabi ni Tang Mazo na may bahagyang kawalang kasiyahan. Ngumiti lang si Huang Feng ngunit hindi nagsalita. Nga pala, kamusta ang sugat mo? Gusto kong ipagluto ka ng sopas, pero ayaw mo, sabi ni Tang Mazo. I'm fine now. Don't worry, sabi ni Huang Feng. Buti naman at ayos ka na, sabi ni Tang Mazo. But you called me so late night. Hindi ka ba natatakot na magselo si Ate Yamo? Natigilan si Huang Feng pagkatapos ay nagsabi, hindi niya alam. Nako, nakalabas na ang buntot ng fox. Kung hindi alam ni Ate Yamo, pwede ka nalang tumawag sa ibang babae. Nahuli ni Tang Mazo ang butas sa mga salita ni Huang Feng. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ka tulad ng ibang mga babae, mabilis na sabi ni Huang Feng. Kung ganoon ano ako? Ang boses ni Tang Mazo ay tila napuno ng isang uri ng pag-asa. Kaibigan kita, sabi ni Huang Feng. Kaibigan lang. Ang mga salita ni Tang Mazo ay tila medyo nabigo. Oo naman, sabi ni Huang Feng, ngunit hindi niya alam kung bakit siya nagpatuloy. Kung gayon, anong uri ng relasyon sa tingin mo ito? Tumigil sandali si Tang Mazo, na parang hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Huang Feng. Gayunpaman, mabilis siyang sumagot, higit pa ito sa isang normal na pagkakaibigan. Hindi inaasahan ni Huang Feng na talagang ganoon ang sasabihin ni Tang Mazo. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinabing, Mazo, alam mo na kami ni Yumo. Siyempre alam ko, wala naman akong hiniling sayo, sabi ni Tang Mazo. Natural na alam ni Tang Mazo na sina Huang Feng at Su Yamo ay nagde-date. Si Su Yamo ay kanyang kaibigan at matalik na kaibigan. Hindi niya dapat iniisip ang tungkol sa kasintahan ni Su Yamo, ngunit naaakit siya kay Huang Feng. Kahit na alam niyang imposible sa pagitan nila ni Huang Feng, hindi niya kayang sirain ang relasyon ni na Huang Feng at Su Yamo. Mayroon din siyang relasyon sa pamilya, ngunit gusto pa rin niyang ipaalam kay Huang Feng ang kanyang iniisip. Pagdating sa mga isyu sa relasyon, mas matino at mapagpasyahan siya kaysa kina Su Yamo at Xi Mengjiao. Kung gayon ikaw pa rin. Hindi alam ni Huang Feng kung bakit ginawa ito ni Tang Mazo. Hindi ito mabuti para sa kanya. Ano pa rin? Sa tingin mo ba may mali sa utak ko? Marahan na ngumiti si Tang Mazo at sinabing, ayaw ko lang magkagusto sa isang tao sa unang pagkakataon nang hindi nalalaman ng kabilang partido. Medyo natahimik si Huang Feng. Bagamat naramdaman niyang tila may magandang impresyon si Tang Mazo sa kanya, hindi niya inaasahan na direktang sasabihin ito ni Tang Mazo. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit nagpadala ng text message si Huang Feng at nagtanong ng ganoon kay Tang Mazo, sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon din siyang magandang impresyon kay Tang Mazo. Kaya lang, mayroon na siyang Su Yamo, kaya pinigilan niya ang pakiramdam na ito. Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kusina at sa malalim na pag-uusap sa coffee shop, nagbago ang impresyon ni Huang Feng kay Tang Mazo. May magandang impresyon, at naroon din ang pagnanais ng isang lalaki na magkaroon ng magagandang bagay. Nang maisip niya na si Tang Mazo ay hinahalikan ng ibang mga lalaki sa hinaharap, ang puso ni Huang Feng ay lubhang hindi komportable at inis. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit pumayag si Huang Feng na tulungan si Tang Mazo na alisin ang kontrol ng kanyang pamilya. Hindi lang dahil nagi-guilty siya sa kanya, kundi dahil din sa naaawa siya rito. Hehe, sa tingin mo ba napakatanga ko at walang hiya? Gusto ko ba talaga ang boyfriend ng best friend ko? Nang makitang hindi nagsalita si Huang Feng nang mahabang panahon, naisip ni Tang Mazo na minamaliit siya ni Huang Feng, kaya't sinabi niya na may malungkot at nakakahiya sa sarili na mukha. Hindi, sa tingin ko ay hindi. Sinabi ni Huang Feng, Mazo, sa katunayan, maganda rin ang impresyon ko sa iyo. Gayunpaman, boyfriend ako ni Yamo kung tutuusin. Hindi ko kayang pabayaan si Yamo. Talaga, gusto mo rin ako.
Ang mga salita ni Huang Feng ay nagulat kaagad kay Tang Mazo. Para sa ikalawang kalahati ng pangungusap ni Huang Feng, hindi na niya ito pinansin. Oo, sang-ayon na sabi ni Huang Feng. That's great, I told you hindi ako ganun kasama. Ang mukha ni Tang Mazo ay puno ng mga ngiti, at ang lungkot na ngayon ay nawala. Huwag kang mag-alala, sisirain ko ang relasyon niyo ni Ate Yamo. Hindi ko hihilingin na makipaghiwalay ka. Anyway, ikakasal ako sa iba in the future. Hayaan mo lang akong mahalin ang taong gusto ko bago ako ikasal. Malinaw, hindi inisip ni Tang Mazo na matutulungan siya ni Huang Feng na alisin ang kontrol ng kanyang pamilya. Noon pa man ay iniisip niya na tiyak na magpapakasal siya sa isang taong hindi niya gusto sa hinaharap sa ilalim ng kaayusan ng kanyang pamilya. Kaya naman, nagkusa siyang magtapat kay Huang Feng. Ayaw niyang magkaroon ng anumang pagsisisi. Kung ganun, bago ako magpakasal sa iba, paano kung boyfriend kita? Ito ay isang sikreto, hindi mo kailangang isapubliko ito, at hindi ko ipaalam kay Sister Yamo, sabi ni Tang Mazo. Ito, naramdaman ni Huang Feng na tila naglalaro ito ng apoy. Hindi naging madali ang magtago ng sikreto. Kung malalaman ni Yamo balang araw, grabe. Nakita rin ni Tang Mazo ang pag-aalala ni Huang Feng, kaya sinabi niya, natatakot ka na malaman ni Sister Yamo, tama ba? Okay lang, kung alam niya, masasabi mo lang na nanligaw ako sayo. Anyway, marami na akong nanligaw na lalaki dati. Hindi ka masisisi ni Ate Yamo. Panipi, bagamat sinabi iyon ni Tang Mazo, nakaramdam pa rin siya ng kaunting selos. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nararamdaman ko lang na ito ay hindi patas sa iyo. Makakahanap ka ng ibang magugustuhan, sabi ni Huang Feng. No, I've already decided on you. Anyway, we have already made it clear today. Kahit ayaw mo akong I acknowledge as your girlfriend, I'll still acknowledge you as my boyfriend. Sige, ibaba ko na muna ang tawag. Boyfriend ko, I'll give you the benefits of being my boyfriend later. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Tang Mazo ang telepono. Hello, hello, sumigaw si Huang Feng sa telepono, ngunit ang dial tone lang ang umalangaw-ngaw. Ibinaba ni Huang Feng ang telepono, at hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Medyo na-touch siya, nararamdaman niya na si Tang Mazo ay tila napaka-humble sa paghawak ng kanilang relasyon. Hindi siya humingi ng anuman mula sa kanya, at pinili niyang sisihin ang kanyang sarili kapag may nangyari. At saka, sinabi pa nitong kahit ayaw nito sa kanya, magiging boyfriend pa rin niya ito. Hindi nagtagal, muling umilo ang telepono ni Huang Feng. Ito ay isang mensahe mula kay Tang Mazo, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi isang text message, ngunit isang larawan. Binuksan ni Huang Feng ang larawan at biglang naramdaman na medyo makati ang kanyang ilong, na parang may likidong lalabas. Natuyo at uminit din ang buong katawan niya. Ang larawan ay halatang selfie ni Tang Mazo. Sa larawan, si Tang Mazo ay nakahiga sa kama, nakasuot ng transparent lace nightgown. Hindi niya alam kung sinadya ba iyon o ganoon ang pantulog, pero tumambad sa malaking bahagi ng dibdib niya ang pantulog, at hindi nito kayang takpan ang kanyang dibdib. Sa larawang kinunan mula sa anggulong ito, nakita ni Huang Feng ang mapang-akit na tuktok ng dibdib ni Tang Mazo. Bagamat hindi niya nakita ang lahat, masasabi niyang tiyak na hindi iyon isang bagay na maaaring hawakan ng isang kamay. Paano na, boyfriend ko? Muling dumating ang mensahe ni Tang Mazo. You should make soup for me tomorrow. I need to nourish my body. Sobra na ang nosebleed kanina. Sagot ni Huang Feng. Kabanata 775. Agad na nagpadala si Tang Mazo ng nanunuya na emoji at sinabing, gusto mo bang manood ng mas exciting? Hindi, lalo lang akong hindi komportable, sagot ni Huang Feng. Okay lang kung ayaw mong panoorin ito. Panoorin ko ito para sa iba, sabi ni Tang Mazo. How dare you? Ako lang ang makakapanood nito sa hinaharap. Agad na sagot ni Huang Feng. Nagseselos ka ba? Humajijek si Tang Mazo habang nakahiga sa kama. Halatang good mood siya. Ang reaksyon ni Huang Feng ay lubos na nasiyahan sa kanya. Hindi, sagot ni Huang Feng, pagkatapos ay idinagdag, magpahinga ka ng maaga, aking kasintahan. Nang makita ang salitang, girlfriend, mas matamis ang pakiramdam ni Tang Mazo kaysa kung kumain siya ng pulot. Malinaw, tinanggap ni Huang Feng ang kanyang nakaraang pahayag. Okay, good night, boyfriend ko.
Sumagot si Tang Mazo, pagkatapos ay pinadalhan siya ng halik. Magandang gabi, sagot din ni Huang Feng. Pagkatapos nito, ibinaba ni Huang Feng ang kanyang telepono ng tulala. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Gusto lang niyang sabihin kay Tang Mazo na niresolba na ang usapin ni Pang Chengfo. Ngunit hindi niya inaasahan na darating ang mga bagay sa puntong ito. Ngayon, nagkaroon na talaga siya ng ibang girlfriend. Talagang nagpasya siyang magkaroon ng lihim na relasyon kay Tang Mazo sa ilalim ng ilong ni Suyamo. Ngayong naisip niya ito, naramdaman ni Huang Feng na medyo baliw ito at hindi kapanipaniwala. Ako ay pupunta sa karagdagang at higit pa sa landas ng pagiging isang scumbag. Iniisip si Ning Wushuang sa ibang panahon at espasyo, at ngayon ay si Tang Mazo, lalo siyang naawa kay Tang Mazo. Gayunpaman, ang pagkilos ni Tang Mazo ay naging sanhi din ng matinding damdamin ni Huang Feng. Mahirap para sa kanya na tanggihan ang ganoong babae. Sa kabilang banda, ang mga iniisip ni Tang Mazo ay hindi kasing komplikado ng kay Huang Feng. Puno na siya ng saya. Ang kanyang relasyon kay Huang Feng ay sa wakas ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Bagamat maaari lamang siyang maging kasintahan nito ng palihim, si Tang Mazo ay nasiyahan na. Bago siya nagpakasal, maaari na siyang magkaroon ng tunay na relasyon. Fox Tang, anong tinatawa-tawa mo? May nakakatawa ba? Sa sandaling ito, pumasok si Xi Mengjiao. Nang makita si Tang Mazo na nakahiga sa kama at humahajijek sa sarili, hindi niya maiwasang magtanong. Nagulat si Tang Mazo sa boses ni Xi Mengjiao. She subconsciously hid her phone behind her back and said, Xi Mengjiao, bakit hindi ka tumutunog kapag naglalakad ka? Nakakatakot. At saka, pwede ka bang kumatok bago ka pumasok sa susunod? Bakit ka kumakatok? Baka naman may tinatago ka. Tanong ni Xi Mengjiao. At saka, ano ang ginagawa mo? Bakit mo tinatago ang iyong telepono? Tingnan ko, bakit ko naman ibibigay sa'yo? Privacy ko yan, sabi ni Tang Mazo. Kahit hindi mo ipakita sa akin, alam kong kachat mo dapat ang boyfriend mo. Hindi naman sa hindi ko alam. Ano bang dapat itago? Naiinis na sabi ni Xi Mengjiao. It's none of your business. Sabi ni Tang Mazo. Kalimutan mo na, hindi na kita kakausapin. Naging napakahiwaga ng dalawa kapag may relasyon kayo. Hindi na kita papansinin. Natapos magsalita si Xi Mengjiao at umalis sa kwarto ni Tang Mazo. Matapos kumpirmahin ni Tang Mazo na umalis na si Xi Mengjiao, kinuha niya ang kanyang telepono. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga talaan ng chat kay Huang Feng. Bagamat medyo nag-aatubili siya, tinanggal pa rin niya ang mga record na iyon, kasama ang mga record ng tawag. Hindi niya nakalimutan ang kanyang kasunduan kay Huang Feng. Hindi mailantad ang kanilang relasyon. Kung hindi, matatakot siya kay Huang Feng. Hanggat maaari niyang panatilihin ang isang relasyon kay Huang Feng, kahit na ito ay palihim, kahit na napakahirap na patuloy na tanggalin ang mga talaan ng chat, si Tang Mazo ay nasisiyahan pa rin. Kinabukasan, nagtrabaho si Huang Feng gaya ng nakagawian, ngunit hiniling niya kay Tianjun na ipagpatuloy ang pagsubaybay sa mga galaw ni kay Tian at ipaalam sa kanya sa tamang oras kung mayroong anumang kakaibang paggalaw. Sa hapon, nakatanggap si Huang Feng ng feedback mula kay Tianjun. Ngayong gabi, inimbitahan ni kay Tian ang mga taong tumambangan kay Pang Chengfo sa hapunan. Matapos malaman ang balitang ito, naramdaman ni Huang Feng na ito ay medyo kakaiba. Matapos makuha ang partikular na lokasyon mula kay Tianjun, binalak ni Huang Feng na pumunta at tingnan kung ano ang gagawin ni kay Tian sa gabi. Hindi nagtagal matapos ibaba ang tawag mula kay Tianjun, nakatanggap si Huang Feng ng tawag mula kay Suyamo, na nagsasabing handa na ang batch ng mga pampaganda na gusto niya, at maaaring kunin ni Huang Feng ang mga ito anumang oras. Napakabilis. Nagtatakang tanong ni Huang Feng. Bagamat ilang milyon lang ang halaga ng mga bilihin na gusto niya, hindi ito maliit na halaga. Bukod dito, si Huang Feng ay nagtrabaho noon sa Changzhou Group, kaya natural niyang alam na ang Changzhou Group ay may ilang mga pabrika, ngunit palaging may mga order para sa produksyon. Sinabi lang din ni Huang Feng kay Suyamo na gusto niyang bumili ng mga pampaganda, kaya kailangan niyang maghintay ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasabihin sa kanya ni Suyamo nang napakabilis na handa na ang mga paninda. Bueno, nandoon ang mga kalakal na gusto mo sa bodega,
kaya inayos ko na ibigay muna ito sa iyo, sabi ni Suyamo. Ito rin ang resulta ng pakikipag-usap niya kay Xi Mengzhao. Ganun ba? Salamat. Noon lang nalaman ni Huang Feng ang nangyayari. Talagang laging may stock ang bodega ng Changzhou Group sakaling magkaroon ng aksidente. Hindi mo kailangang maging magalang. Sabi ni Suyamo na may bahagyang hindi kasiyahan. Well, then I will not be polite. I will transfer the money to the company's account later. In addition, you help me produce a batch of the same amount according to this list. This time, there is no need to be so anxiety, sabi ni Huang Feng. Gusto mo pa? Bakit hindi mo hintayin na may benta mo ang batch ng mga kalakal na ito at pagkatapos ay mag-order muli? Kumbinsido si Suyamo nang may pag-aalinlangan. Natakot siya na si Huang Feng ay kakapasok pa lamang sa industriya, at ang mga benta ay hindi maayos. Kung bumili siya ng napakaraming kalakal sa kanyang mga kamay, mauubos niya ang lahat ng pondo sa kanyang mga kamay at mawawala ang lahat ng pera sa huli. Okay lang. Ikaw muna ang mag-ayos. I have stable sales channels here. I don't need to worry about the sales problem at all. The more things I have, the more I earn. This is also taking care of your company's performance. The next time Xi Mengzhou see me, she won't give me a hard time, nakangiting sabi ni Huang Feng. Si Huang Feng ay may dalawang blanko na merkado sa likuran niya. Masasabing napakalaki ng kanyang potensyal. Kahit na kinuha lang ng Changzhou Group ang kanyang order at ginawa para sa kanya, hindi sapat ang mga kalakal na iyon para ibenta. Paano magrereklamo si Huang Feng tungkol sa pagkakaroon ng higit pa? Well, tutulungan kitang ayusin ito. Sinabi ni Suyamo, isa ka na ngayong malaking customer ng kumpanya. Sa susunod na makita ka ni Mengzhao, malamang na gusto niyang humingi ng pabor sa iyo. Sa pagsasalita tungkol dito, tumawa si Suyamo. Natawa din si Huang Feng at sinabing, pagkatapos ay paglaruan ko siya pagdating ng oras para ipaghiganti ang dating puot. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Suyamo, hinanap ni Huang Feng ang pangkat na magdadala ng mga pampaganda mula sa bodega ng Changzhou Group. Bagamat may storage ring siya, halatang hindi siya magkasya ng sabay-sabay. Bukod dito, hindi niya ito magagamit sa harap ng lahat. Kabanata 776. Matapos harapin ang motorcade, pumunta si Huang Feng sa isang medyo liblib na lugar at umupo ng isang bodega. Dahil gusto niyang ilihim ito, kailangan niyang gawin ito ng maayos. Pagkarating ng mga pampaganda, ilalagay niya ito sa bodega at pagkatapos ay ilalagay sa storage ring. Nang sundan ni Huang Feng ang motorcade patungo sa bodega, nakita niyang naghihintay na doon sina Xi Mengzhao at Suyamo, ang dalawang boss ng Changzhou Group. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na naghihintay ka dito? Sabi ni Huang Feng kay Suyamo pagkababa ng sasakyan. It's the first time I'm working with a little security guard like you. Of course, I have to come and take a look, sabi ni Xi Mengzhao. Hoy, Xi Mengzhao, kliyente na ako ng kumpanya mo. Maging magalang, o kung hindi. Tumingin si Huang Feng kay Xi Mengzhao na may masamang intensyon. Ano pa bang magagawa ko? Kasama si Sister Yamo dito, sa palagay mo ay maaari mong piliin na magtrabaho sa ibang mga kumpanya ng kosmetiko. Tiningnan ni Xi Mengzhao si Huang Feng nang may panghahamak. Malinaw, hindi siya natatakot na masaktan si Huang Feng, isang malaking kliyente. Sa katunayan, dumating si Suyamo ng mag-isa, ngunit pagkatapos makita kung paano inilipat ni Huang Feng ang pera sa account ng kumpanya ng napakabilis, sinabi ni Xi Mengzhao na gusto niyang pumunta at tingnan. Gusto niyang makita ang munting security guard ng kumpanya. Ngayon, napaka-curious niya kay Huang Feng. Hindi niya alam kung saan siya nakakuha ng ganoong kalaking pera. Walang magawang tumingin si Huang Feng kay Suyamo na nakangiti sa tabi niya. Talagang hindi niya alam kung ano ang gagawin kay Xi Mengzhao. Akala niya ay makokontrol niya ang kabilang partido sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na walang takot pa rin ang kabilang partido. Well, wala talaga akong magagawa, sinabi ni Huang Feng, ngunit, dahil inaasikaso ko ang iyong negosyo, maaari mo bang ayusin ang paghahatid sa susunod? Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi gustong pumunta ng personal sa bawat oras. Walang problema, sabi ni Xi Mengzhao. Sa katunayan, naghatid sila ng mga kalakal sa maraming mga customer, lalo na ang mga malalaking kliyente.
Masasabing hindi naman sobra-sobra ang kahilingan ni Huang Feng. Nag-order si Huang Feng ng ilang milyong halaga ng mga produkto. Gayunpaman, noong isinasakay niya ang mga ito sa kotse, ang dami ng mga pampaganda ay mas mababa kaysa sa inaasahan niya. Ito ay dahil binigyan siya ni Su Yu ng mas mababang presyo. Kung hindi, ang dami ay mas mababa pa. Bagamat nagtrabaho noon si Huang Feng sa Changzhou Group, talagang wala siyang pakialam sa presyo ng mga kosmetikong ito. Bukod dito, wala siyang kasintahan, kaya hindi siya nakakakita ng mga pampaganda. Sa makatuwid, hindi niya talaga alam ang tungkol sa presyo na ito. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na hindi siya maloloko ni Su Yu Mo. Binigyan pa niya ito ng mas mababang presyo kaysa sa iba. Sa kabutihang palad, nang ang mga pampaganda ni Huang Feng ay umabot sa kabilang space-time continuum, ito ay isang seller's market. Hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya may benta ang mga ito. Sabay tayong mag-dinner mamayang gabi. Matapos may sakay ang mga pampaganda sa kotse, pumunta si Su Yamo sa tabi ni Huang Feng at nagkusa na kausapin si Huang Feng. Mula noong nakaraang insidente sa sinihan, 2 araw na hindi nakikita ni Su Yamo. Si Huang Feng dahil pinagchichismisan siya ng kanyang matalik na kaibigan, at medyo nahihiya din siyang makita si Huang Feng. 2 araw niyang pinabayaan si Huang Feng. Medyo nakonsensya si Su Yamo, kaya nagkusa siyang imbitahan siya ngayon. Ngayong gabi, medyo nag-alinlangan si Huang Feng. Siya ang orihinal na nagplano upang makita kung ano ang gustong gawin ni Kai Tian ngayong gabi. Anong wala? May mali ba? Kung mayroon man, pagkatapos ay kalimutan ito. Nakita rin ni Su Yamo ang pag-aalinlangan ni Huang Feng at sinabi niya ng may pagmamalasakit. No, it's fine. Sabay tayong magdi-dinner mamayang gabi. Sabi ni Huang Feng. Maaaring walang magawa si Kai Tian, at maaari rin niyang hilingin kay Tian Jun na magpadala ng isang tao upang masubaybayan. Para kay Su Yamo, medyo nakonsensya si Huang Feng. Lalo na kagabi, pagkatapos niyang biglaang magkaroon ng kasintahan, lalo pang naawa si Huang Feng kay Su Yamo. Sa makatuwid, sa harap ng pambihirang imbitasyon ni Su Yamo, hindi makayanan ni Huang Feng na tumanggi. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Pwede tayong kumain kahit anong oras. Kung may gagawin ka, sa ibang araw na lang natin gagawin. Nag-aalala pa rin si Su Yamo na may gagawin si Huang Feng. Wala lang talaga, kahit meron, hindi naman kasing importante kumain kasama ka. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Loquacious, sabi ni Su Yamo habang iniikot ang kanyang mga mata kay Huang Feng, ngunit hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Sabi ko, pwede bang huwag kayong dalawa na magpakita ng pagmamahal sa harap ng isang malungkot na matandang tulad ko? Sa oras na ito, dumating si Xi Mengjiao. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Huang Feng at Su Yamo at sinabing, itong malaking customer na security guard, nakargan na ang iyong mga paninda. Kailan ka aalis? Bakit? Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga customer? Sabi ni Huang Feng na hindi nasisiyahan. Siyempre, hindi ko tinatrato ang ibang mga customer na may ganitong saloobin. Sinabi ni Xi Mengjiao, ngunit, ang pagtrato sa iyo ay ibang bagay. Diskriminasyon. Halatang nadidiskrimina ka, sumigaw si Huang Feng, hindi ako aalis ngayon. Well, nagsisimula na naman kayong dalawa. Walang imak na sabi ni Su Yamo. Huang Feng, pumunta ka muna at ibaba mo ang mga gamit, pagkatapos ay sunduin mo ako. Mengjiao, ikaw din. Huwag palaging si Huang Feng. Hindi ko siya pinupuntirya. Paliwanag ni Xi Mengjiao sa mahinang boses, ngunit marahil ay naramdaman din niya na hindi siya sapat na kumpiyansa. Then she said, I'm going over there. Ayokong makita kayong dalawa na nagpapakita ng pagmamahalan nyo. Hindi naman pwedeng maagang magmenopause ang babaeng ito diba? Tumingin si Huang Feng sa likod ni Xi Mengjiao at sinabi, anong pinagsasabi mo? Sinaktan ni Su Yamo si Huang Feng at sinabing, siguro nakita niya na pareho kaming abala ni Mazo sa pakikipag-date at na-stimulate siya. Gusto rin niyang makipag-date at hindi niya makita ang iba na nagpapakita ng kanilang pagmamahalan. Nang marinig ni Su Yamo na abala rin si Mazo sa pakikipag-date, bakas sa mukha ni Huang Feng ang pagkabalisa. Nang makitang hindi kakaiba si Su Yamo, ngumiti siya at sinabing, kung ganoon ay matutulungan mo siyang makahanap ng kapareha. Hindi ganoon kadali, kailangang magustuhan muna ito ni Mengjiao. At saka, ang pamilya niya. Biglang huminto si Su Yamo.
Anong problema ng pamilya niya? Tanong ni Huang Feng. Wala lang. Total private matter naman niya ito. Hindi magandang magtanong tayo ng sobra. Medyo hindi natural din ang mukha ni Suyamo. Mahuhulaan ni Huang Feng ang kahulugan ni Suyamo ngayon. Kahit natulungan nila si Exi Mengjiao na makahanap ng makakasama, hindi papayag ang pamilya ni Exi Mengjiao, kaya nawalan ng saysay ang lahat. Si Suyamo ay hindi. Natapos dahil ang kanyang pamilya ay nasa katulad na sitwasyon. Natatakot siyang magtanong si Huang Feng tungkol sa kanyang sitwasyon, kaya hindi pa siya handang sabihin sa kanya ang lahat. Sige, kukuha muna ako ng paninda. Sunduin kita mamaya. Bagamat nahulaan ni Huang Feng ang ilan dito, hindi niya sinasadya na pilitin si Suyamo. May mga bagay na mas mabuting malaman. Mas mabuting hintayin si Suyamo na magkusa na sabihin sa kanya, tulad ng kung paano rin siya nagkaroon ng ilang sikreto mula sa kanya. Sige, ingat ka sa daan, sabi ni Suyamo. Kabanata 777. Maayos ang paglalakbay. Nakarating si Huang Feng at ang kanyang team sa warehouse na nirentahan niya kanina nang walang aberya. Pagkaalis ng mga driver, siniguro ni Huang Feng na walang tao sa paligid bago niya isinara ang pinto ng bodega. Pagkatapos, sinimulan niyang ilagay ang mga pampaganda sa storage ring. Gayunpaman, kahit na mayroong dalawang singsing na imbakan, hindi madaling ilagay ang lahat ng sabay-sabay. Kaya naman, pagkatapos mapuno ni Huang Feng ang dalawang singsing na imbakan hanggang sa labi, pumunta siya sa villa sa bodega at ipinatawag si Ning Wushuang. Napakarami. Tiningnan ni Ning Wushuang ang dalawang singsing na imbakan na puno ng mga pampaganda at gulat na sinabi. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakapunta sa totoong mundo. Dati, binigyan lang siya ni Huang Feng ng kaunting mga pampaganda. Kaya naman, palaging iniisip ni Ning Wushuang na walang marami sa mga bagay na ito sa mundo ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na marami siyang makikita ngayong araw. Oo, nakahanap na ako ng matatag na mapagkukunan ngayon. Sa hinaharap, dadami ang mga bagay na ito, sabi ni Huang Feng. Talaga, magaling yan. Hindi mo alam kung gaano sikat ang mga bagay na ito doon. Ang mga mayayamang babae ay nagtatanong sa akin buong araw kung mayroon akong mga bagong paninda. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay masisiyahan ko na sila, nakangiting sabi ni Ning Wushuang. Napakalaki ng kasalukuyang negosyo ni Ning Wushuang. Dati, ito ay negosyong tela at damit lamang, at ito ay nasa lugar lamang na inookupahan ni Su Pei. Gayunpaman, ngayong sinusuportahan siya ni Huang Feng sa totoong mundo, palaki ng palaki ang kanyang negosyo. Ito ay hindi lamang ang negosyo ng pananamit, kundi pati na rin ang mga pampaganda, alak, at maging ang mga armas. Bagamat ang huling dalawa ay hindi marami sa ngayon, sila ay napakapopular pa rin. Sa oras na ito, ang reputasyon ni Ning Wushuang ay kumalat sa maraming lugar. Ang saklaw ng kanyang negosyo ay patuloy na lumalawak. Hindi na ito limitado sa lugar na inookupahan ni Su Pei. Gayunpaman, sa ibang mga lugar, nang walang proteksyon ng martial power, hindi ito ligtas. Kaya naman, hindi masyadong malaki ang kanyang negosyo. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa dati. Sa panahong ito, tinulungan ni Ning Wushuang at Xiao Kui si Huang Feng na kumita ng maraming pera. Hindi pa lang ito binawi ni Huang Feng. Kung hindi, ito ay isa pang malaking halaga ng pera. Huwag kang masyadong mapagod. Mabagal nakikitain ang pera, sabi ni Huang Feng na may pag-aalala nang makita niya ang pagod sa mukha ni Ning Wushuang. Hindi ako maaaring manatili sa tabi mo at alagaan ka ngayon. Tutulungan lang kita na kumita ng mas maraming pera, sabi ni Ning Wushuang. Higit pa rito, nararamdaman ko na ang paggawa ng negosyo ay medyo kawili-wili ngayon. Medyo naantig si Huang Feng. Si Ning Wushuang ay lubos na nag-iisip para sa kanya. Ano ang ginawa niya para isipin siya ng buong puso ng ganoong babae? Madalas na iniisip ni Huang Feng kung nailigtas ba niya ang Milky Way sa kanyang nakaraang buhay. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng napakagandang kapalaran sa buhay na ito upang magustuhan ng napakaraming perpektong babae? Matapos makipag-chat saglit kay Ning Wushuang, ibinigay ni Huang Feng ang natitirang mga pampaganda kay Ali. Sa mundo ni Ali, ang bilang ng mga pampaganda na kailangan ay higit pa sa mundo ni Ning Wushuang. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ni Ning Wushuang, maraming babae ang hindi lumabas ng bahay. Sa makatuwid, ang bilis ng marketing ay natural na mas mabagal.
Gayunpaman, sa mundo ni Ali, malinaw na hindi ito ganito. Ang kapangyarihang panlaban ng babae ay nasa lahat ng dako, at ang mga taong lumabas sa pakikipagsapalaran ay hindi na lamang mga lalaki. Sa ganitong paraan, mabilis na sumikat ang mga pampaganda ni Ali. Kasabay nito, ginagawa din ng Huaxia Mercenary Group ng Huangfeng ang kanilang makakaya upang i-promote ang mga kaugnay na bagay. Kaya naman, hindi rin naging mabagal ang bilis ng kita. Pagkatapos ibigay ang ilang bagay kay Ali, tiningnan ni Huangfeng ang oras. Malapit na ang oras, kaya nagmadali siyang pumunta sa Changzhou Group at naghanda na sunduin si Suyamo mula sa trabaho para sa hapunan. Maaaring maghanda si Huangfeng upang makipag-date kay Suyamo para sa hapunan. Gayunpaman, ang mga tao sa ibang mundo ay maaaring walang ganoong oras ng paglilibang. Maraming tao ang nahaharap sa kamatayan anumang oras. More, tumakbo ka, malapit na ang mga moldito na yan. Hindi tayo makakatakbo ng ganito. Kailangan nating maghanap ng makakain at maiinom. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Damn it, there are those disgusting guys everywhere. Saan tayo hahanap ng pagkain? Sa isang tiyak na espasyo-oras, sa isang wasak na lungsod, maraming kabataan ang nagtatago sa isang sulok, kinakabahang tumingin sa paligid, natatakot na may lumabas na kakilakilabot mula sa kung saan. Kung titingnan ng isa ang lungsod mula sa himpapawid, makikita nila nakakaunti ang nabubuhay na tao sa mga lansangan. Sa halip, ang ilang parang pupe na buhay na patay ay patuloy na gumagalaw, at ang mga inabandunang sasakyan ay nasa lahat ng dako. Ang ilan ay nabasag, at ang ilan ay nasusunog pa rin. Sa mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalye, walang buhay na tao sa oras na ito. Nawasak din ang mga bintana at pinto, at nagkalat ang mga bagay sa loob kung saan-saan. Ang buong lungsod ay wasak, at walang hininga ng buhay ang maramdaman. Ito ang katapusan ng mundo, isang tunay na katapusan ng mundo. Ang mga kabataang iyon ay isa sa kakaunting mapalad na tao sa mundong ito sa ngayon. Hindi sila nahawaan ng virus at hindi naging uri ng mga zombie na makikita saan man sa lungsod. Nagkaroon pa sila ng sariling kamalayan, kaya maswerte sila. Ngunit kasabay nito, sila ay kapaspalad din dahil hindi sila handa sa pagdating ng katapusan ng mundo, at walang karanasan, kaya ngayon ay wala silang pagkain sa kanila. Bukod dito, maaari silang matagpuan ng mga zombie anumang oras, kaya sila ay nataranta. Hindi nila alam kung paano dumating ang katapusan ng mundo, at hindi nila alam kung kailan ito magwawakas. Naalala ko na may convenience store sa harap ng kalye. Dapat walang infected na pagkain doon, sabi ng isa sa mga kabataan. Pero, malayo pa ang mararating natin, hahanapin tayo ng mga zombie na yan. May takot na sabi ng isa pang binata. Siya ay isang estudyante lamang, ngunit ang pagdating ng katapusan ng mundo ay naging imposible para sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, at nagsimulang tumakas. Nakita niyang maraming estudyante at guro ang kinakagat ng mga zombie at naging nakakakilabot na buhay na patay, ayaw niyang maging ganoon. Ang pananatili dito ay katulad ng paghihintay sa kamatayan. Ibibigay ko rin ang lahat. Obviously, may mga pumayag pa ring pumunta at kumuha ng pagkain. Lumabas sila ng pinagtataguan para maghanap ng makakain. Kung bumalik sila na walang dala, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan lamang. Sa oras na ito, walang magbibigay sa kanila ng pagkain, maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili upang makahanap ng pagkain. Oo, lumaban ka, mamamatay tayo kapag hindi tayo lumaban. Tara na at tingnan natin. Mabilis na nagkasundo ang lahat. Nang makitang kakaunti lang ang nakakalat na pinakamababang antas ng mga zombie sa kalye sa harapan nila, lumakas ng kaunti ang kanilang tapang. Ang pinakamababang antas ng mga zombie na ito ay mabagal na mag-react, at ang saklaw ng perception ay napakalapit. Hanggat hindi sila masyadong malapit, walang problema, at hindi sila magkukusa sa pag-atake. Kabanata 778. Maingat na sumulong ang lahat. Habang naglalakad sila, nakatitig sila sa pinakamababang antas ng mga zombie sa hindi kalayuan. Pagkatapos ng isang panahon ng adaptasyon, hinati ng mga nakaligtas sa mundong ito ang mga zombie sa iba't ibang antas ayon sa kanilang lakas. Ang pinakamababang antas ay isang antas, at ang bilang ng ganitong uri ng mga zombie ay ang pinakamalaki.
Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay katumbas ng isang ordinaryong tao, o kahit na medyo mahina kaysa sa isang ordinaryong tao. Ang ganitong uri ng zombie ay nahawaan lamang ng virus o nakagat ng ibang mga zombie. Sa kanilang unang estado, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi masyadong malakas. Gayunpaman, maaaring mapataas ng mga zombie ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagkagat ng mga tao. O kapag nakagat, nag-mutate sila. Sa ganitong paraan, kapag sila ay naging mga zombie, ang kanilang lakas ay magiging mas malakas. Siyempre, mayroon ding mga zombie na napakalakas sa kanilang estado bilang tao. Pagkatapos makagat at maging zombie, magkakaroon din sila ng mas malakas na lakas. Ang mga zombie na ito ay nasa itaas ng unang antas. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na antas ng mga zombie na nakita ng mga nakaligtas ay antas 6 na mga zombie. Ang ganitong uri ng mga zombie ay may nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake at kapangyarihan sa pagtatanggol. Mayroon pa silang ilang espesyal na kakayahan. Sila ang mga hari ng mga zombie. Gayunpaman, kung mas mataas ang antas ng mga zombie, mas kaunti ang bilang ng mga zombie. Siyempre, kahit na maliit ang bilang ng mga zombie, ang kanilang mapanirang kapangyarihan ay kamanghamanghang. Maaaring sabihin na hanggat ang isang tao ay nakatagpo ng isang mataas na antas ng zombie, sa pangkalahatan ay walang pagkakataon na mabuhay. Sa kabutihang palad, ang mga tao sa harap nila ay tila hindi natagpuan ang pagkakaroon ng mga high-level na zombie. Maliban sa mga level 1 zombie na mabagal na gumagalaw sa kalye, wala silang nakita kahit isang level 2 zombie. Ito ay lubhang nadagdagan ng kanilang pag-asa. Bilasan mo, nasa unahan lang. Malapit na tayo. Ang taong namamahala sa pamumuno ay tumalikod at pinasigla ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa mundong tulad nito, kung gusto ng mga tao na mabuhay, kailangan nilang magtulungan at palakasin ang loob sa isa't isa. Kung hindi, maaaring magkaroon sila ng mental breakdown at mamatay bago sila mapatay ng mga zombie. Mag-ingat ka. Nang matapos magsalita ang tao, narinig niya ang malakas na paalala ng mga tao sa likuran niya. Napagtanto niyang may mali at gusto niyang umiwas, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Mula sa kanto, biglang sumulpot ang isang matangkad na zombie. Bago pa makapag-react ang tao, hinawakan nito ang leeg ng tao at madaling binuhat. Isa itong level 2 zombie. Bulalas ng isang tao. Ang mga level 2 zombie ay mas malaki kaysa sa level 1 na mga zombie. Bilang karagdagan, ang kanilang lakas sa pag-atake at kapangyarihan sa pagtatanggol ay mas mataas kaysa sa mga antas isang zombie. Gayunpaman, sila ay mga mababang antas na zombie pa rin. Mas malakas lang sila ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong zombie. Kung ang mga taong ito ay may mga baril sa kanilang mga kamay, maaari nilang patayin sila sa isang putok. Gayunpaman, kitang-kita na wala silang baril sa kanilang mga kamay, kahit isang punyal. Ang taong nahuli ng zombie ay pilit na nagpupumiglas, sinusubukang kumawala sa kontrol ng zombie. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay malinaw na hindi kasing lakas ng zombie, kaya pagkatapos ng mahabang panahon na pakikibaka, hindi pa rin siya makawala. Nang makitang kagatina ng zombie ang tao, nag-alinlangan ang iba, ngunit sumugod pa rin. Sinuntok at sinipa nila ang zombie, sinusubukang iligtas ang kanilang kasama. Dahil level 2 zombie lang ito, hindi naramdaman ng mga tao na invincible ito, kaya nagkaroon sila ng motivation na sumulong. Siyempre ang nahuli lang ang nakakaalam kung nasaan ang supermarket na dahilan din. Ang zombie ay kinubkob ng mga tao. Sa hapdi, napasigaw ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang antas 2 zombie lamang. Ito ay hindi masusugatan. Ito ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tao. Palibhasa'y kinubkob ng napakaraming tao, natural itong makaramdam ng sakit. Hindi maganda. Ang sigaw ng lalaking ito ay umakit sa mga nakapaligid na zombie. Sa oras na ito, biglang natuklasan ng mga taong iyon sa takot na kasabay ng dagandong ng zombie, maraming mga zombie sa paligid ang dumarating sa kanilang direksyon. Bagamat lahat sila ay level 1 zombie, napakarami nila. Sa sandaling napapalibutan sila ng mga zombie na ito, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Baliw na inatake ng mga tao ang zombie. Bagamat pinigilan nila ang zombie mula sa pagkagat, hindi sila maaaring magdulot ng malaking pinsala dito.
Pagkatapos ng lahat, sila ay walang armas. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Panipi, paano ko malalaman? Nang makita ng mga tao na parami ng parami ang mga zombie na nakapaligid sa kanila, lalo silang nataranta. Maraming tao ang gustong tumakas. Kung tutuusin, napakadelikado para sa kanila na mag-drug. Bang! Sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang isang putok ng baril. Direktang sumabog ang ulo ng level 2 zombie. Tumalsik ang maitim na berdeng likido sa mga taong nasa tabi nito. Gayunpaman, sa oras na ito, walang nakaramdam ng disgusto. Sa halip, ang kanilang mga puso ay napuno ng pananabik at kagalakan. Ang biglaang putok na ito ay malinaw na nagpapakita na may mga tao sa paligid. Bukod dito, ang mga taong ito ay may mga sandata sa kanilang mga kamay. Sure enough, pagkatapos ng putok ng baril kanina lang ay tumunog ang misensi ng putok ng baril. May ilang taong nakasuot ng tactical vests, may hawak na baril, ay lumitaw sa di kalayuan. Habang naglalakad sila papunta sa kanila, pinaputukan nila ang mga zombie na palapit ng palapit. Ano pang hinihintay mo? Naghihintay ka bang ipakin sa mga zombie? Bilasan mo, umalis ka na. Sigaw ng pinuno sa mga taong tulala pa rin. Oh, okay. Saka lang nag-react yung mga yon. Nagtakbuhan silang lahat sa pinanggalingan ng mga tao at sumunod sa likuran nila. Nang makitang parating na ang mga taong ito, ang mga dumating para iligtas sila ay umatras habang nagbabaril. Kahit na may mga armas sila sa kanilang mga kamay, hindi sila naglakas loob na manatili dito ng matagal. Sino ang nakakaalam kung may mga high-level na zombie mamaya? Bilasan mo, sumakay ka na sa kotse. Pisil. Ang mga tao ay pumunta sa harap ng isang armored assault car at sinabi. Mabilis na sumakay sa kotse ang mga walang armas. Pagkasakay ng lahat sa sasakyan ay agad na pinaandar ang sasakyan. Sa oras na ito, marami ng zombie sa paligid nila. Malapit na silang mapaligiran. Sisingilan, sabi ng middle-aged leader na may seryosong mukha. Pagkatapos, nagsimulang bumilis ang armored car at tinamaan ang mga zombie sa harap. Nito, ang mga ordinaryong low-level na zombie na iyon ay naalis o nadurog hanggang sa mamatay ng kotse. Bagamat may mga zombie na umatake sa sasakyan, halatang walang saysay ang kanilang mga kilos. Hindi sila sapat na malakas para sirain ang sasakyan. Halatang binago ang armored vehicle na ito. Hindi lamang ito sapat na katagal upang mapaunlakan ang maraming tao, ngunit mayroon din itong sapat na lakas kabayo at malakas na depensa. Hanggat hindi nila nakatagpo ang mga partikular na abnormal na zombie, ligtas sila sa sasakyang ito. Gusto mo bang mamatay? Bakit ka tumatakbo dito nang walang armas? Matapos makita na ang armored car ay maayos na lumabas mula sa mga zombie crowd, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumigaw sa mga taong nauna sa kanya. Kabanata 779. Lumabas tayo para maghanap ng makakain. Kung wala tayong makakain, mamamatay tayo sa gutom. May nagpaliwanag, at saka, hindi namin inaasahan na makakaharap ang mga pangalawang antas na zombie dito. Parami ng parami ang mga high-level na zombie ngayon. Ang bilang ng mga second-level na zombie ay higit pa sa doble. Kung hindi mo gagamitin muli ang iyong utak, hindi ka magiging maswerte sa susunod, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. By the way, let me introduce myself. You can call me Marcus. Ako ang leader nitong motorcade. Motorcade, medyo nataranta ang mga taong iyon. Tapos, nakita nilang may tatlong sasakyan sa likod nila. Masyado silang kinakabahan para hindi mapansin kanina. Oo, tumango ang lalaki. Pagkatapos, kumuha siya ng sigarilyo at inilagay sa ilalim ng ilong niya para maamoy iyon, pero ayaw niyang sinindihan. Ang sigarilyo ay isang luho para sa kanila ngayon. Bawat sigarilyong hinihit-hit niya ay isang mas kaunting sigarilyo. Sinabi mo lang na lumabas ka para maghanap ng pagkain. Alam mo ba kung saan ito hahanapin? Alam ko, may convenience store sa kalye sa harap. Dapat may malinis na tubig at pagkain doon. Sinabi ng taong namamahala sa pamumuno. Malaki ang pasasalamat niya sa mga taong ito. Kung hindi sila nagpakita sa oras, patay na siya. Bukod dito, ang mga taong ito na nailigtas ay halatang gustong sundan ang motorcade na ito. Sa mga oras ng kaguluhan, ang mga tao ay kailangang magtipon upang magkaroon ng mas magandang pagkakataon na mabuhay. Kung kumilos sila ng mag-isa,
maliban kung mayroon silang mga pambihirang kakayahan, ito ay walang pinagkaiba sa panliligaw sa kamatayan. Okay, fair na, sabi ni Marcus. Hindi mahirap hanapin ang convenience store. Dumating sila ng maayos. Matapos iwanan ng ilang mga tao upang magbantay sa labas, ang iba sa mga tao ay pumasok sa convenience store upang maghanap ng pagkain at tubig. Hindi maliit ang convenience store, pero halatang ninakawan na ito noon pa. Maraming mga istant ang nabaligtad, at lahat ng uri ng mga kalakal ay nagkalat sa lupa. Buti na lang at hindi pa nakukuha ang mga paninda. Marami pa ring natira. Bilasan mo. Tandaan mo, huwag mong buksan ang packaging. Malamang na mahawa ng mga bagay na iyon. Isa pa, mag-focus ka sa paghahanap ng pagkain at tubig. Huwag magdala ng ibang hindi importanteng bagay, bili ni Marcus. Kung tutuusin, limitado ang espasyo sa karwahe. Sa pagkakataong ito, nakapulot pa sila ng ilang tao, kaya mas maliit pa ang espasyo. Nagsimulang gumalaw ang lahat, at hindi nagtagal, lahat ng pagkain at tubig na maaaring kainin ay inilipat sa sasakyan. Bago umalis si Marcus, kumuha siya ng isang pakete ng sigarilyo at inilagay sa bulsa. Mabilis na lumipad muli ang convoy, na sinusundan ng pangunahing daan palabas ng lungsod. Saan tayo pupunta? Nalilitong tanong ng ilan sa mga taong nasadya. Let's go outside the city. I heard from the radio that the surviving humans open up an oasis in the desert. Tara doon, sabi ni Marcus. Habang naninigarilyo. Disyerto. Oo, ang disyerto. Ito lang ang lugar na hindi nahawaan ng zombie virus sa simula. Safe pa rin doon ngayon, sabi ni Marcus. Ngayon, may mga zombie sa bawat lungsod. Napakadelikado noon. Sa disyerto lamang, hindi kumalat ang virus doon. Gayunpaman, ang tubig at pagkain sa disyerto ay malinaw na hindi kasing dami ng sa lungsod. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Marcus na magdala ng mas maraming pagkain at tubig bago umalis. Unti-unting nagdilim ang langit. Dahil sa pagkasira ng sistema ng kuryente, wala ni isang street lamp ang nakasindi sa labas ng lungsod. Habang lumalapit ang gabi, halatang apektado pa rin ang visibility. Magsuot ka ng night vision goggles, sabi ni Marcus sa lahat ng nasa sasakyan sa pamamagitan ng walkie-talkie. Matapos matanggap ang order, lahat ay naglabas ng night vision goggles mula sa kanilang mga backpack. Sabay kuha ni Marcus ng bag na may mga armas. Pagkabukas nito ay inilabas niya ang mga armas sa loob at ibinigay sa mga nailigtas. Everyone take one. Sa oras na ito, we can only survive by staying together. Ang mga taong hindi sanay sa mundong ito ay mabilis na maaalis. Kailangan mong matutong gumamit ng baril at matutong pumatay ng tao. Sabi ni Marcus. Mabilis na lumapit ang mga taong iyon at kinuha ang kanilang mga paboritong armas. Mga ordinaryong tao lang sila noon kaya hindi pa sila nakahawak ng baril. Gayunpaman, ngayong naging ganito na ang mundo, kailangan nilang pilitin ang kanilang sarili na matutunan kung paano gamitin ang mga sandata na ito sa lalong madaling panahon kung gusto nilang mabuhay. Nang makitang lahat ay pumili na ng kanilang mga sandata, iniligpit ni Marcus ang bag. Gayunpaman, wala siyang nakitang ilaw sa bag. Pagkatapos nito, nawala ang night vision goggles sa tabi ng mga armas. Nagpatuloy ang motorcade. Maliban sa driver, lahat ng tao sa sasakyan ay nagpapahinga. Gayunpaman, lahat ay hawak ang kanilang mga armas sa kanilang mga kamay at hindi nang ahas na haborin ang kanilang mga kagamitan. Sa ganitong mapanganib na mundo, walang sino man ang makakagarantiya na ligtas pa rin sila sa susunod na segundo. Nang magmaneho si Huang Feng patungo sa pasukan ng Changzhou Group, hindi pa oras para umalis sa trabaho. Kuya Huang, nandito ka na. Pagkababa ni Huang Feng sa sasakyan, tumakbo palabas ang isang security guard sa guardhouse at magalang na binati si Huang Feng. May impresyon si Huang Feng sa security guard na ito. Ang kanyang apelyido ay Yang, at siya ay bata at aktibo. Yang, duty ka ba ngayon? Sabi ni Huang Feng. Bagamat hindi masyadong matanda si Huang Feng, mas matanda siya sa security guard na ito. Isa pa, manager siya noon ng security department kaya hindi naging problema para sa kanya na tawagin siyang Yang. Oo, Kuya Huang. Tumakbo ang security guard kay Huang Feng at sinabing, paano kung buksan ko ang pinto at pinasok mo ang kotse?
Bagamat hindi na niya amo si Huang Feng, ang saloobin ng security guard na ito kay Huang Feng ay napakagalang at magalang pa rin. Pagkatapos ng lahat, sinabi ngayon ni Manager Wang na kapag dumating si Huang Feng sa kumpanya sa hinaharap, walang sinuman ang maaaring magpabe sa kanya. Bilang karagdagan, ang relasyon ni Huang Feng at ang vice-presidente ng kumpanya, si Su Yamo, ay isa ng bukas na lihim. Sino ang nang-ahas na saktan si Huang Feng? Hindi, iwan mo na lang ang sasakyan sa labas. Malapit na ring bumaba sa trabaho. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, nakipag-chat si Huang Feng kay Yang. Alam niya na pagkatapos niyang umalis, walang malaking pagbabago sa departamento ng seguridad. Si Brother Wang lang ang naging manager. Walang mga pagbabago sa ibang mga tao, at walang mga bagong tao na pumasok. Bukod dito, walang mali sa kumpanya kamakailan, ito man ay ang punong tanggapan o ang mga pabrika sa ibaba. Normal ang lahat. Anong pinagsasabi mo? Noong nag-uusap sina Huang Feng at Yang, si Su Yamo ay lumapit na sa kanya. Matapos niyang malaman na dadating si Huang Feng para sunduin siya, sinadya niyang umalis ng ilang minuto. Kung hindi, kapag lumabas siya kasama ang mga empleyado, hindi maiiwasang mapaligiran sila. Bagamat hindi inisip ni Su Yamo na alam ng iba ang tungkol sa kanya at kay Huang Feng, hindi niya gustong mapaligiran. Dumating ka, hindi kami masyadong nag-uusap, fair na. Tumingin si Huang Feng kay Su Yamo at ngumiti. Kabanata 800. Fair na. Nagpaalam sina Huang Feng at Xiao Yang. Palam, Kuya Huang, Palam, Direktor Su. Magalang na sinabi ni Xiao Yang, iniisip pa rin niya na totoo ang mga chismis tungkol sa relasyon ni Huang Feng at Su Yamo. Anong gusto mong kainin ngayon? Sabi ni Huang Feng kay Su Yamo sa tabi niya habang nagmamaneho. Walang espesyal na makakain si Su Yamo, higit sa lahat gusto niyang kumain kasama si Huang Feng. At saka, hindi kasing husay ni Huang Feng ang mga chef sa restaurant. Whatever, ikaw ang magdesisyon, sabi ni Su Yamo. Okay. Tumugon si Huang Feng. Si Huang Feng ay sadyang nakahanap ng western restaurant na may magandang kapaligiran sa pagkakataong ito. Kumain na silang dalawa at nagkwentuhan, sobrang comfortable sila. Bagamat maaari ding magluto si Huang Feng sa bahay, at mas masarap ang lasa, halatang walang kapantay ang paligid. Habang kumakain si Huang Feng kasama si Su Yamo, si Kai Tian sa kabilang banda ay kumakain din. Ang mga taong kasama niyang kumakain ay si Lao Yu at ang mga taong sumalakay kay Pang Chengfo kasama niya noong gabing iyon. Napakaganda rin ang kapaligiran ng restaurant, at napakasarap din ang lasa ng pagkain, ngunit halatang walang gana si Kai Tian at parang medyo absent-minded. Young Master Kai, hiniling mo ba na pumunta kami dito ngayon para bigyan kami ng pera? Nakangiting tumingin kay Kai Tian ang leader ng mga gangster habang umiinom ng mamahaling red wine. Damn, ang mayamang taong ito ay talagang marunong mag-enjoy sa buhay. Kung hindi dahil sa iyo, Young Master Kai, hindi kami makakakain ng ganoon kasarap na pagkain. Sabi ng leader ng mga gangster, kasabay nito, mas sigurado siya na gusto niyang mangikil ng halaga ng pera kay Kai Tian. Bagamat nangako si Kai Tian na bibigyan sila ng tig-1 milyon, naramdaman nilang napakalaking bilang iyon noong panahong iyon. Gayunpaman, pagkatapos kumalma ang gangster, nagbago ang isip niya. Malinaw niyang napagtanto na si Kai Tian ay labis na natatakot sa bagay na ito na malantad. Kaya, dahil ito ang kaso, bakit hindi samantalahin ang pagkakataong ito upang mangikil ng isang halaga ng pera mula sa kanya? Well, I'll transfer the money to you later. Sabi ni Kai Tian. Young Master Kai, sa tingin ko ay may sasabihin ako sa iyo. Ininom ng pinuno ang lahat ng alak sa baso sa isang lagok. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Kai Tian na may malisyosong ekspresyon at sinabing, ang 1 milyon na sinabi mo noon ay masyadong maliit. Kung tutuusin, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Kung gusto mong panatilihin natin ang sikreto magpakailanman, kailangan mong magbayad ng higit pa. Paano ka naging ganito? Di ba nagkasundo tayo dati? Biglang tumayo ang matandang Yu nang marinig niya ito. Tinuro niya ang hooligan at galit na sabi. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang ideya. Ngayong nagkamali siya, tiyak na masisisi siya ni Kai Tian kung hahayaan niyang mas damyugo si Kai Tian. Nagkasundo ba tayo kanina? Bakit hindi ko maalala? Tumawa ang hooligan. Tama, sinong pumayag? Narinig mo ba yon? Panipi,
Wala kaming sinabi kanina. Nag-echo din ang ibang mga hooligan. Ito ay isang pagkakataon upang kumita ng maraming pera. Kung nalampasan nila ang oras na ito, hindi magiging madali para sa kanila na makakuha ng napakaraming pera sa hinaharap. Sa makatuwid, lahat sila ay sumang-ayon sa mga salita ng kanilang pinuno at walang awa na nangikil ng malaking halaga ng pera mula kay Kai Tian. Galit na galit ang matandang Yu sa mga hooligan na ito na bumalik sa kanilang mga salita. Gayunpaman, kalmado ang mukha ni Kai Tian. Nawala ang dating pag-aalinlangan, ngunit isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Mahinahon niyang tiningnan ang pinuno ng mga hooligan at sinabing, "Oh, tapos sasabihin mo, gaano karaming pera ang gusto mong patahimikin ka magpakailanman?" Nang sabihin ni Kai Tian na, "Shut up forever," sinadya niyang idiniin ang tono. Gayunpaman, ang mga hooligan ay malinaw na walang narinig na mali dito. Nang makita ng pinuno na nakipagkompromiso si Kai Tian, buong pagmamalaki niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, 5 milyon. 5 milyon bawat tao. Kahit tapos na ang usaping ito, itatago nating magkakapatid ang sikretong ito magpakailanman at hindi maglalabas ng salita. Panipi, inimbestigahan na nila ang background ng employer sa pagkakataong ito, si Kai Tian, kaya hindi sila nag-alala na hindi kayang bayaran ni Kai Tian ang pera. 5 milyon. Hindi imposible, sabi ni Kai Tian. Nang makita ang excitement sa mga mukha ng mga hooligans, nagpatuloy siya, "Gayunpaman, paano ko malalaman na pagkatapos mong kunin ang pera, talagang tutuparin mo ang iyong pangako at hindi nasasabihin ng anumang bagay tungkol sa bagay na ito? Hanggat binibigyan mo kami ng 5 milyon kada tao, kaming magkakapatid ay sumusumpa sa langit na hinding-hindi kami magsasabi ng anuman tungkol sa bagay na ito." Sabi ng pinuno ng mga hooligan, pero sa loob-loob niya, naisip niya na ayos lang kung wala siyang sasabihin. Gayunpaman, kapag walang pera, maaari niyang i-extort muli si Kai Tian. Hanggat ang impormasyong ito ay nasa kanyang mga kamay, si Kai Tian ang kanilang ATM machine. Young Master Kai, ito. May gustong sabihin si Old Yu, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya inaasahan na ang mga hooligan na ito ay biglang babalik sa kanilang mga salita sa oras na ito. Noong una, gusto nilang gumamit ng kaunting pera para hayaan ang isa sa kanila na lumabas at sisihin. Gayunpaman, ngayon ay tila imposible. Sa sobrang dami ng pera, papayag ba silang makulong kung hindi nila na-enjoy ang buhay sa labas? At saka, kahit payag sila, tiyak na hindi maliit na bilang ang perang kailangan. Hindi pinansin ni Kai Tian si Old Yu. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa mga gangster, kaya medyo hindi sila komportable. Pagkatapos ay sinabi niya, "Okay, 5 milyon ito. Sana talaga tikom ang bibig mo." Panipi, nang marinig na sa wakas ay pumayag si Kai Tian, ang pinuno ng mga hooligan ay masaya at nanghihinayang sa parehong oras. Palihim niyang iniisip kung kulang ba ang hiniling niya. Kung hindi, hindi agad pumayag si Kai Tian. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang impormasyon, at mayroon pa ring pagkakataon na magpatuloy sa pangangikil sa hinaharap. Mas gamaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, ang pinakamahalagang bagay para sa atin na lumabas at makihalubilo ay ang kredibilidad. Tinapik ng pinuno ng mga hooligan ang kanyang dibdib at sinabing, "Kalokohang kredibilidad," galit na sabi ni matandang Yu. Gayunpaman, walang pakialam ang mga hooligan. Maaari silang makakuha ng maraming pera. Kahit pinagalitan sila, lalabas ako at maghahanda. Ituloy niyo na ang pag-inom. Sabi ni Kai Tian, "Sige, Young Master Kai, bilisan mo." Hinimok ng mga hooligan habang kumakain sila. Gustong sundan sila ng matandang Yu, ngunit pinigilan siya ni Kai Tian. Ang matandang Yu ay may masamang premonition sa kanyang puso. Hindi ba nasiyahan si Kai Tian sa kanya? Malaki ang ipinagbago ng kanyang ugali sa kanya, at marami na siyang nahiwalay. Walang pagpipilian ang matandang Yu kundi ang magpatuloy sa pag-upo, ngunit sa kanyang puso, iniisip niya kung paano makabawi sa relasyon nila ni Kai Tian. Pagkaalis ni Kai Tian sa pribadong silid, hindi na napigilan ang galit sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang humanga sa ama. Siya talaga ay nagkaroon ng foresight. Ang mga hooligan na ito ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Wala pa siyang ginagawa, pero naisipan na nilang mangikil sa kanya.
Kung talagang mag-iimbestiga ang pamilya Pang sa hinaharap, tiyak na hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong ito. Gawin ang sinasabi ng aking ama. Sabi ni Kai Tian sa katabilang niya. Oo, young master. Sumagot ang taong iyon. Ang taong nakatayo sa tabi ni Kai Tian ay ang head steward ng Kai family.